O, ito, pakinggan lang ho natin ito. Sandali, ha? Yung pangalan po ni Speaker Martin Romualdez, kasi hindi rin natin mapagkakaila yung relationship niya no, sa presidente, first cousin at malapit na malapit. Sandali, hindi ata yan ito. Sorry. If you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung... O, ayun na. Basta alam nyo na yung point na yan. Sinabi na ano. Kahit po tayo, yan ang ating patuloy na panawagan. Imbestigahan. Alam mo, para talaga tuloy... Alam mo yung sinabi ni Chis Escudero na the name that you cannot mention, patuloy ninyong pinagtatakpan. Di ba sinabi ni Escudero yan, yung si Romualdez, the name that you cannot mention. Nung minention, parang kulto kayo. Alam mo yung kulto? Yung pag binanggit yung pangalan ng kanilang leader, talagang lahat ng paraan para maiiwas nyo dun sa inyong leader, gagawin ninyo. Ganyan ang ginagawa ninyo kay Romualdez. Hindi, sa bagay, kung ang bihira nga naman, kung ang laki nga naman, bilyon yan eh. Di ba? Bilyon eh. Kaya tuloy, alam mo, ang tanong ng taong bayan is, eto eh. Senator Lacson, eto tanong ng taong bayan to ha. Magkano ba? Hindi, magkano ba ang presyo para depensahan mo si Marcos at si Romualdez? Ako nagtatanong lang. At tanong din ng taong bayan yan. Kasi halatang halata tuloy yung na tila kahit sumusuplak na sa mukha natin yung mga testimony, mga nagtuturo kay Marcos at kay Romualdez, todo ka depense. Tinatanong tuloy ng taong bayan, magkano? May natanggap ka ba? Yun ang tanong. Sagutin mo lang, may natanggap ka ba? Yes or no? Kung meron, magkano? Di ba? Ako, again tinatanong ko lang ho ito. Hindi ko po sinasabing meron. Nagtatanong lang tayo, magkano ba Senator Lacson? Baka pwede kong pantayan. Hindi, joke lang po Di ba? Pambihira, oo. Alam mo, no? Sabi nga nila, alam mo, meron lang ako ikikwento. Ito, kwento lang. Kwentuhan lang natin to. Sabi nila, nangyari na yung rally sa EDSA, nangyari na yung sa INC, wala nang pag-asa. Wag ho kayong umasa sa mga pingtae, tsaka yung mga kakampet. Kakampwet. Alam mo yung mga kakampwet? At tsaka yung mga teroristang NPA. Wag na kayong umasa doon sa rally nila. Kasi hindi nila pabababain si Marcos. Kasi mas okay sa kanilang lulong na presidente kesa maupo si VP Sara Duterte. Kasi nga, etong mga kakampwet, at etong mga teroristang NPA, sila ho'y mga plastic. Sila ho'y mga hipokrito. Sila po yung mga walang kwentang tao sa lipunan. Yan po yung mga yan. Lumalabas lang yung totoong kulay nila. Kasi tangina, ang tagal-tagal ninyong binabatikos ang mga Marcos nung eto na, nakikita nyo, sumisimbalat sa mga mukha ninyo yung mga ebidensya. Kesa na alam nyo yun, kesa na ipanawagan ninyo Marcos resign, ayaw ninyo. Bakit? Kasi uupo si VP Sara Duterte kung sakasakali. Tama, mali. So, ibig sabihin, titiisin nyo yung tinatawag ninyong korap, titiisin ninyo yung lulong na presidente, according to Aimee, para lang hindi maipwesto si VP Sara Duterte. Ganon kayo, katarantado. Ganon kayo kagago, ganon kayo kahayop. Pakita ko sa inyo sandali. Nasaan ba dito yon? Ay, na-delete ko ata. Kasi ito yung ipapakita ko sa inyo ugali ng ng mga kakampwet. Ito yung ugali ng mga kakampwet. Pare-pareho sila ng karakas Mukha silang hindi naman mukhang puwet, ikaw naman ba?
Ito. Papakita ko lang. Ayan, oh. Tignan nyo, di ba? Mukhang ano. Ayoko na magsalita. Pakinggan natin to. Tingnan nyo. Tonight, we have Senator Amy Marcos going up on stage in INC's rally, accusing her brother or claiming that he uses drugs. What do you make of that? Wala na. Ano na yan? Desperada na yan si Senator Amy Marcos. There's so many things that we can say, but quickly, no? One, it's against Philippines. Tumaba ng todo to. Busog na busog ito, no? Alam natin. Pagka ganyan, busog na busog yung mga gayan. No family culture. Kahit sinong Pilipino, most I would say majority, would not support a sister bashing or siya pa yung mismong naninira sa kanyang kapatid. Wala tayong nakitang ganun. It's unprecedented and most Filipinos will not support that. Of course, legitimate issue ang drug use ng presidente, if ever totoo. But doon muna ako sa socio-political or socio-cultural aspect. I don't think that's going to be politically appealing to Filipinos who will hear na Yan ang problema kasi sa inyo. Ha? Isa kang plastic hipokrito eh. Yung bang sinasabi mo na hindi appealing yung isang kapatid na sinisiraan kuno yung kanyang kapatid. Hindi na nga ho yun ang issue dito. Mr. Anong pangalan nito? Hindi pa kasi ito madisbar tong animal na to. Palsis. Hindi yun ang issue. Ang ganda nga ng ginawa ni Amy kasi sa totoo lang, kasi sabi nung iba, hindi ba politika yan, yung ginawa ni Amy para umangat siya? Walang aangat sa ganyan. Tandaan mo, kapatid mo yung sinabihan mo ng adik. Kapatid mo ang sinabihan mo ng lulong. Respeto, umangat, maaari. Narespeto ko siya. Pero it doesn't mean iboboto ko siya. At sigurado ko, yung mga Duterte supporter, yung inaakala ninyong madadala, ay hindi ganyan. I don't think so na yung mga Duterte supporter boboto si Amy dahil sa ginawa niya. Hindi. Rerespetuhin siya, oo. Pero yung ganyan, I don't think so. Sa bibig mo na nanggaling, hindi tatanggapin yan ng taong bayan eh. So ano yung ginawa niya? Hindi political yun. Ang ginawa niya is, she is trying to save her brother. Yun lang yun. Wala na siyang pakialam sa politika. Wala na siyang pakialam kung ano pa sabihin ng ibang tao. Yang sosyo mo dyan. Wala na siyang pakialam dyan. Ang importante sa kanya, this time, makinig na sa kanya ang kapatid niya. Umuwi na sila, ading. Yun nga, umuwi na sila at magpagamot si Marcos. Ang issue kasi dito, mahal niya yung kapatid niya at gusto niyang, kaya niya ni-rebuke publicly para makinig na sa kanya. At yan po ay even biblical. Alam niyo po ba biblical yan? Yung binanggit din ni Senator Amy, nasa ano yan eh, pag ayaw pang makinig hanggang kaduluduluhan. Basahin ninyo sa Biblia. Meron yung ikaw muna, kakausap. Pag ayaw, unti-unti nang pumapublic. Pag ayaw, yung leader na ng church ang kakausap. Pag ayaw, talagang sabi nga, hand over to Satan na eh. Para mas yung kanyang pagbagsak ay maaaring maisip niya ang Panginoon. Sa totoo, yung ginawa ni Amy, tama. Ayaw makinig privately ng kapatid niya. So ginawa niya publicly para makinig na. So yun ang motibo ni Amy. Hindi para siraan at hindi para magkaroon ng appeal sa publiko. Ang problema sa inyo mga kakampuet, iniisip nyo lagi, political. Iniisip nyo, paano ba ito? Tingnan mo, halatang-halata sa tono mo, ang iniisip mo, yung political benefit. Walang ganun. Ikaw lang nag-iisip niyan. At saka ano na yan eh, kaya nga number 12 lang na senador, si Amy Marcos, muntik na siyang matalo. Because many Filipinos have seen na parang hindi maganda itong tao na to kasi naninira siya sa sarili niyang pamilya. It's a normal expectation that you would defend your own family. Hindi natin yan ifo-fault sa kahit kanino kasi pamilya yan eh. So it's very weird and
and different na ginagawa yan ni Amy Marcos. But two, if yan na yung smoking gun or yan na yung gusto nilang pampalaki ng rally, ng mobilization, wala na. Ano na tapos na ang boxing kahapon pa lang. Kasi INC did not produce 1 million warm bodies. INC, Ay, INC, hindi daw kayo naka-1 milyon. Galing yan sa mga kakampwet. INC, galing sa mga kakampwet, konti lang daw kayo. rejected DDS rallies or those rallies na calling for the explicit ouster or resignation of Bongbong Marcos. So today, until tomorrow, the DDS bloc, including Amy Marcos, weirdly, kasi Marcos siya, no? But alam natin DDS bloc siya sa Senate, they're still trying to get that critical mass. And the drugs issue will not get it. As a political analyst na to, independent views ko na to, no? Hindi na yan mag-work eh. Kasi lumabas na yan. Nilabas na yan ni Pangulong Duterte noon. Nilabas na yan ni Sara Duterte noon. Nagkaroon na ng issue kay First Lady. They've tried to come up with yung cocaine snorting video, which is allegedly AI. It never created that critical mass. Ang last ko na lang masasabi dito, baka matatapos na tayo, no? It reeks of hypocrisy. Sasabihin mo, alam mo na nagda-drugs yung kapatid mo, and yet you campaigned for your brother in 2022. Bakit hindi mo sinusugan si President Duterte na sinabi niya noon na nagda-drugs si BBM? Yan ang kanila, sabi ko sa inyo, yan ang kanilang magiging tono, di ba? Bakit hindi mo sinabi noon? Bakit ganito? Politika eh. Siyempre, ganyan talaga. 'Di ba sabi nga ni Amy, umaasa siya magbabago. Kaya nga gusto niyang tumakbo din dahil kasi ganun ang bilang kapatid, inasahan mo nung si Lisa Marcos papakasalan, baka magbago, hindi nagbago. O this time, sabi ni Marcos daw, sabi ni BBM, nangako daw siya kay Amy na magbabago na. Kaya pinakilala, kaya kinampanya. Tapos eventually in the middle of the campaign, inichipuera na kasi nagdodroga na daw uli. So, alam mo yon, detail by detail, sinagot yung katangahan nitong political analyst daw na to. Hindi, sinagot yun eh. Di ba? Ayan na yung sagot niya oh. Kasi nga, akala niya magbabago. At yun na sinabi sa kanya ni BBM. Nabudol din siya. Ang maganda dito, sabi ko nga ho sa inyo, honest si Senator Amy. And for me, I respect that. At papalakpakan ko dyan. Oh, yan. Pero, never ho, na parang, dahil dyan, boboto ko na siya in the future. Hindi. Hindi niya na inisip yan. Bakit? Mas lalong hindi siya iboboto ng tao eh. Sa tingin nyo ba sa ginawa ni Amy, boboto siya ng tao? Hindi. So, yung ginawa niya, hindi for political. Yun ay talagang may dahilan. At yan po ay isalba yung kanyang kapatid. Ang hindi ko maintindihan dito sa mga kakampuet. Yan ang tono nila noon. Ayaw nila kay Marcos. Ngayon, camping-campi sila. No matter what, wag lang maupo si BP Sara Duterte. So, tiisin na lang natin na may lulong tayong presidente ng 2028. Okay? Pero huwag kayo mag-alala. Kasi sabi nung iba, ito, diretso na. O sabi nito, hindi na natin nakuha yung numbers nung panahon ng etong nakaraan sa EDSA at saka yung sa INC, tumigil daw. Okay. Hindi naman yun eh. Tandaan ninyo, hindi, ako kasi naniniwala ako, sabi ko nga sa inyo, di ba, yung 3 araw, it symbolize something. Sabi nga nila, ito, whether you like it or not, pero ako naniniwala ako dito eh. Di ba? Sabi nga is, may spiritual warfare yan. Ano ibig sabihin nun? Basahin nyo, lalo na sa mga nagbabasa ng Biblia. Alam nyo ho yan. There's such thing as spiritual warfare. Minsan na-delay. Naalala nyo yung sa story nung sa Bible na na-delay yung prayer. Pero dapat, sabi nga doon, tuloy-tuloy lang. Don't stop praying. Diba? Kasi na-delay lang. Bakit? May mga spiritual warfare na nangyayari. Sa tingin ko may nangyayaring spiritual warfare sa Pilipinas.
Ito'y gawa na ho ng demonyo yung nangyayari sa Pilipinas. Ito'y labanan na ho. Kaya nga, patuloy lang natin ipanalangin. And, hindi man makuha ang numero, dahil sa marami ang nababayaran, at the same time, yung mga dapat na inaasahan nating gagalaw ay nabayaran din daw. Ganun talaga Bilyon ng pera Mas namantakin mo, bilyon na bayad sa'yo. Bakit ka nga naman babaligtad? Diba? Bilyon Kaya mo na mag-retire niyan. Hindi ka na magtatrabaho kung may bilyon ka na. Tama, mali. Okay lang yan. Pero nandyan pa rin naman po ang Diyos Ang Panginoon po hindi ho yan natutulog. Nakikita niyan ang mga nangyayari sa atin. Huwag ho kayo mawala ng pag-asa. Malay nyo, one time paggising natin. Yun na yun, di ba? Antay lang natin. May hustisya sa langit. Wala mang hustisya dito sa lupa, may hustisya sa langit. At baka malay nyo nga, one day, alam nyo na, pagising natin, presidente na yung dapat maging presidente, at yung presidente ay kasama na... Sasabihin ko sana kasama na ni Lord, pero feeling ko hindi makakasama ni Lord. Kasama ng demonyo. Pero kaya nga hindi ko sinabi. Hindi ko sinabi yun hindi ko sinabi kasi I do not want to judge any person kung saan siya pupunta. Dahil nasa puso na niya yan. Bahala na sila ni Lord mag-usap dyan. Hindi na natin cargo yan. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Bye-bye! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.